Hello sa inyong lahat. Ito si Jairu ng SC2PH.com at hinahatid ko sa inyo ang isang laban na Zerg versus Protoss between Daimaga at kay Sok. Ngayon, ang mapa ay Lost Temple at sa 6 o'clock position, si Daimaga na blue na Zerg at sa 9 o'clock position ay ang teal na Protoss na si Sok. Ngayon, si Daimaga ay pinadala na ang kanyang overlord papunta sa 9 o'clock position at agad-agad na niyang makita ang base ni Sok. Ngayon, si Daimaga ay nagtitrain na ng overlord at ng isang drone. Tapos si Sok ay naglagay na ng pylon dito sa baba ng kanyang ramp at nagpapadala na ng probe. Ay, actually hindi. Pinupunta niya lang sa Selnaga Watchtower dahil nakita niya yung overlord na papunta sa kanya. Kaya naisip niya uh, hindi na lang niya ngayon pa lang siya pupunta para ibaba din yung gateway dito. Sa para sa kasi pwede mong isara yung ramp gamit ang I think dalawang gateway at siguro isa pang pylon dito para hindi siya ma-zergling rush. Ngayon, si Daimaga ay nagbabana ng extractor at nagpo-produce pa rin siya ng drones at meron na rin siyang spawning pool na ginawa. Ngayon may pylon ulit na ginawa si Sok at makita natin dito yung overlord na nakita niya yung gateway na patapos na. Yan na, nag-spawn na. At dito sa base ni Daimaga ay umiikot lang ang probe ni Zack at nakikipaglaban na sa isang drone. Malapit na matapos ang spawning pool ni Daimaga, so ikot-ikot lang si Zack para makita niya kung ano yung pwedeng gawin ni Daimaga. At ito ngayon ang overlord ni Daimaga tapos na at pag gumagawa na si Daimaga ng Zergling. Ngayon, kakagawa lang ni Zack ng Zealot at papunta na siya ngayon sa base ni Daimaga at yung gateway ay kino-chrono boost para makapag-produce ng Zealots na mabilis. At ngayon na may pylon na tinatayo na dito at mamaya-maya siguro ay tatakpan niya ng gateway dito sa part na to para masaraduhan na yung base ni Zack. Ngayon, nakatambay lang ang overlord ni Daimaga dito. Wala namang kasing stalker para paalisin siya. At makita natin dito na nakita na ni Daimaga yung dalawang Zealot na paparating at may queen na si Daimaga at may 8 Zerglings. So, mahihirapan tong dalawang Zealots na to na atakin yung base ni Daimaga dahil kayang-kayang silang patayin ng 8 Zerglings lalo na pag may queen. Ngayon, 3 Zealots na to. Hindi pa alam ni Zack na may 8 Zerglings. Ngayon, pasugod na si Zack. Ngayon, makita niyo yung mga Zerglings at uma-attack na sila. Ngayon, paatras yung mga Zealots. Meron mo kang mamamatay ito sa mga Zerglings. Ayun na, namatay na isa. Pangalawa at pangatlo, patay lahat. So, itong Zealot ngayon, nakaka-train lang, mag-pull back. So, eto na, nagawa na yung Forge. Gagawa ng pylon si Zack dito. Ayan na, hindi pala siya masasaraduhan. Gagawin niya is may maliit lang na butas at ihaharang niya ang Zealot dito. Ayan na, mga Zerglings paparating. Total nakaharang yung mga Zealot, hindi sila makapasok. Ito pang Zealot, so kawawa naman, mamamatay na maaga. At gawa na si Daimaga ng Zerglings. Makakita ba tayo ng Baneling bust dito? Wala namang Baneling nest si Daimaga at ito nga, gumagawa na siya ng Roach Warren at gumagawa na rin, ina-upgrade niya na rin niya yung hatchery niya to lair. At makita natin itong mga pinuproduce niya ay panay drones lang. Total, ang dami namang units, ang dami namang Zergling ni Zack dito. At sa base ni Zack, meron ng cybernetic score at gateway pa ulit. Pero wala pa masyadong ginagawa si Zack kundi gateway, panay gateway lang. At gumagawa na ng upgrade sa weapon si Daimaga. Papunta tong probe na to, kawawa naman mamamatay lang sa Zerglings. Ayan, at least nakita niya na may units na doon. At si Daimaga ay continuous lang ang pag-build ng probe at ngayon ay gumagawa na siya ng mga roach kasi up na yung roach warren niya. Ngayon, ina-upgrade ni
ni Daimaga ang glial reconstitution o ang pagpabilis ng ng health regeneration ng roach kapag naka-burrow. Ngayon, itong overload nito ay umiebak ng creep, pati ito na rin, para lalong bumilis ang paglakad ng mga roach. Kasi alam natin na sobrang bagal ng roach pag walang creep. Ngayon, kung titingnan natin dito, yung gateway ay nagpo-produce lang ng panay zealots. At kakatapos lang ng attack upgrade ng Forge, at ang Warp Gate Tech ay nire-research na ni Sok. Kung titingnan natin, ang daming Zerglings, mukhang susugod si Sok ng mga anim na Zealot at isang Sentry. Hindi ko lang sure kung ano magiging use ng Sentry dito. Total, panay melee units naman to. Useful lang ang Sentry sa pagkulong, pero kung isa lang to, wala masyadong magagawa. At kung yung Guardian Shield naman, useful lang to kapag panay range units. Ngayon makikita natin ang daming Roach ni Daimaga. Meron siyang 12 Roach plus 15 Zerglings. So, compare natin yan sa units ni Sok, sobrang konti. Ngayon, meron ng 4 na warp gate tatlong warp gate at isang gateway si Sok. At ngayon, mag-i-expand na siya sa kanyang natural. Si Daimaga naman ay gumagawa ng Nidus Network. Mukhang makakita tayo ng Nidus Canal. Ayun na, meron na Nidus Worm na binibuild sa base ni Sok. Ngunit mukhang mamamatay ito sa mga units ni Sok. At ayun na nga, hindi nga successful ang Nidus Worm, pero at least pwede pa siya mag-attempt later on. Ito na yung mga units ni Sok, nakaparada na dito. At asan na yung mga units ni ito may Nidus Worm dito. Successful naman. At ngayon, naglalabas na ng mga Zergling. Mahanda na itong mga units ni Sok. At makita natin ano yung magandang laban. Ngayon, makita natin yung mga Zergling. Medyo nakulong siya. Pero kumbaga yung Roach na lang yung ma-attack. Namatay na yung Nidus Worm. So, kumbaga, all alone na itong mga units na natira dito. Pero sobrang dami ng Roach. Medyo nahihirapan yung si Sok. Pero mukhang panalo siya dito. Napa-atras yung mga Roaches. Ngayon, may dalawang Roach dito. Mukhang mamamatay dahil sa, dahil na contain. Kaya na, hindi natin sa base ni Daimaga, produce ng Nidus Worm. At mayroon pa palang isang Nidus Worm na nagawa ulit dito. Ngayon, merong units sa natural ni Sok at meron din units sa main. Mukhang mauubos tong Roaches dito, pero mukhang malaki ang damage na magagawa ng mga Roaches dito sa natural ni Sok. Ngayon, pupunta ng mga Roaches papunta sa main para patayin itong mga stalkers na to. At mukhang hindi kakayanin ng mga stalkers. So, yung mga probes ngayon, forced na para umattack sa mga roaches. Pero ang kukunat ng roaches, so namamatay lang yung mga probes. Ngayon, ang dami pa rin roaches. Kinakait lang siya ng mga stalkers. Mukhang nauubos naman. At may zealots na rin para pamatay si Sok. Pero mukhang may Nidus Worm na naman. Tuloy-tuloy lang ang pagharas ni Daimaga ng Nidus Worm. Sobrang effective na paggamit ni Daimaga ng Nidus Worm kasi dahil sa mga overload na to, may vision. Itong Nidus Worm na to, buhay na buhay pa, at si Daimaga, continuous lang ang production ng units. Ngayon, isa lang, ginagamit lang ng isang base si Daimaga, parang produce ng units, pero mukhang effective naman. Ngayon, itong mga Zergling na to, umaatak na sa mga probes, hunaharangan na ng mga Zealots. So, ayun na yung GG ni Sok kay Daimaga. Sobrang okay ng paggamit ni Daimaga ng Nidus Worm kasi nakita niya nga hindi siya makapasok dito, so nag-isip siya ng ibang alternative. Naisip niya gumamit ng Nidus Worm. Total, ang laki naman ng edge ng ang laki naman ng coverage ng edge ng ng base sa Lost Temple, so pwede niyang iabusuhin yung terrain advantage. Ginamit yung terrain advantage para makalusot ng mga Nidus Worm. Kaya yun, na-attack si Sok ng sa dalawang part ng base niya at di niya alam kung ano unahin, kaya doon siya natalo.
Makita natin na si Daimaga hindi naman nag-expand, pero ang dami niyang drones, ang dami niyang kumukuha ng units. Constant ang pag-produce niya ng units. So, ayun yung game ni Daimaga laban kay Sak. And I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod, ito ang pinakaunang Tagalog na cast ni Jairu ng sc2ph.com. Sa susunod at sa uulitin.